Kyle's POV. Bro, where are you? Birthday ng inaanak mo, marami ka ng utang. Magbayad ka na. Sunod-sunod pang sigaw ni Mateo sa kabilang linya nang sagutin ko ang tawag. Napagod ako magmaneho at maggrocery. Ang nais ko lang ngayon matulog at magpahinga dahil bukas trabaho na naman. Walang katapusang trabaho. I'm tired. Let me rest for a while. I answered, but Mateo, being the annoying katsupoy in our group, he keep on talking. Daig niya pang babaeng putak ng putak. Pinutol ko ng tawag at agad na nagpalit ng damit. Ilang bloke lang ang layo ng bahay niya sa bahay ko. I wore a simple maong short and a white shirt. Gwapo pa rin naman kahit mukhang puyat. Matapos ng ilang minuto, bumaba na ako. But when I opened the door, I saw my sexy neighbor, Francine, together with her husband. Napasandal sila sa pinto habang patuloy na hawak ng asawa ang likod niya. And to my horror, hinagkan siya sa noo. Peste! Akala ko ba may usapan na kami ni Francine? She will be exclusive to me. Sa akin lang dapat siya. That woman, di talaga siya marunong tumapad sa usapan. Pero ano nga bang kinagagalit ko? That's her husband. Gustuin ko mong pakinggan kung anong pinag-uusapan nila, hindi ko naman marinig. Wala ako ibang nagawa kundi ang tumayo sa hamba ng pintuan ng bahay ko at panoorin silang maglambingan. Peste! Sa tapat ko pa talaga nagharutan. And finally, after a couple of minutes, umalis ng pesta niyang asawa. Edison Arias Curtis, ha? What if I burn you down? Cheater? Mariin kong bulong sa aking sarili. Ilang minuto na ako nakatayo hanggang sa magtamang palingin naming dalawa ni Francine. Halatang nagulat siya na makita ko. Di niya siguro inaasahan ganito na lamang ako at nakita ko ang ginawa nila ng asawa niya. Mula sa paghawak ni Edison sa balikat niya, pagtapik sa likod niya, ang pagpunas ng luha sa mga mata niya ay nakita ko. He made her cry again. But Francine keep on holding with his hand. Ano bang meron sa lalaking yon na wala sa akin? Nang dumiretso na si Francine sa loob ng bahay, matapos akong makita, mas lalo ako nakadama ng galit. Hindi niya man lang pinansay ng presensya ko. Be prepared for your punishment. Bulong ko sa aking sarili. Naglakad ako papunta sa bahay ni Mateo. Pinilit na lang kalimutan ng mga nakita ko kanina. Ayokong masira na ng gabi ko. Di rin naman mahalaga sa akin yun eh. Dahil di naman sila nagsasama ng asawa niya. Pipilitin kong maging akin siyang muli. Sa akin lang siya nararapat. Sa kabilang banda. Aba, mukhang wala kang kasalo ngayon ah. Kaagad na bungad sa akin ni Ivan na makatuloy ako sa bahay nila Mateo. Himala, marunong ka rin palang mapagod. Giit niya pa. Sinamaan ko lang siya ng tingin and continued to went inside where I saw the others. Nagpapabudol na naman ang bugok na si Mateo. Leonardo said. Lumapit ako sa tabi nilang dalawa. Tinignan ko ano ba ang pinipirmahan ni Leonardo. Ngunit gano'n na lamang ang gulat ko na mabasa ang nakasulat doon. Free construction for building Shanrick's house at HGS? Pagbabasa ko sa kontratang, pilit na pinapapirma ni Mateo kay Leonardo. What the? Ilang taon pa lamang ang anak niya may libreng pabahay na? And you too. Tinuro ako ng pesteng si Mateo at pinalapit sa kanya. Alam kong busy ka kaya ako nang gumawa ng kontrata para sa iyo. Giit niya pa. Tulad ng kay Leonardo, binasa ko rin ang kontratang iyon. Mas lalo pang lumaki ang mata ko dahil sa kasulatang iyon. Sira ka ba? Bakit ko bibigyan ng first class unit ang anak mo sa Dayton's Hotel? Sigaw ko sa kanya. Aba, 3 taon pa lang anak niya. Ano to, pilitan? Inaanak mo kasi ang anak ko kaya dapat lang naregaluhan mo. Patanong niyang sagot. Napamahal naman ang dapat iregalo sa anak niya. Hoy, sobra namang regalo yan. May libreng pabahay na mula kay Leonardo. May unit pa na gagaling sa akin. Bakit di mo na lang pinaampon ng anak mo sa amin? Singhal ko sa kanya. Si Chad, lot property na regalo. Si Ivan, sports car. Kay Brian, latest computer set na may sariling wifi. Take note, hindi pa yung lumalabas sa Pilipinas. Kay Cipriano, an island. At kay Steven, 100% full scholarship sa kahit anong kurso at university na gusto ng anak ko. Ikaw, unit lang, hindi mo pa maibigay? Paglalahad niya na halos ikainit ng dugo niya. Di naman kabawasan na isang unit na ireregalo mo kumpara sa napakarami mong hotels inside and outside of the country. At isa pa, ginusto niyong maging ninong, di ba? Ngingising-ngising saan niya pa. Ang sarap niyang bunutan ng ngipin sa totoo lang.
Kinuha ko ang papel at pinirmahan na lamang. Ayoko na marami pang sinasabi. Ang pesteng Mateo na to, nakakarindi siya. Happy? Kapag ako nagkaroon ng anak, bubutasin kong bulsa mong peste ka. Babala ako sa kanya. Akala niya nagbibiro ako? Pwes, maghintay lamang siya. Pero kailan kaya mangyayari yon? Hours had passed and we did not celebrate Shenrik's birthday party. Masaya naman pero para sa akin, kulang. I went in the balcony where I saw Cipriano sitting on the rocking chair with beer on his hands. He looks lonely, problematic. I don't know, but I'm not sure. I stood beside him, admiring the stars and moon, with beer on my hand as well. You look like a zombie? I laughed a little. Do you still eat food? I asked. He just smirked and drank his beer. Why are you here? Why not sleeping in other girls? He also laughed but sounded sarcastic. Pwede mo ba akong bigyan ng pabor? Tanong niya. Better ask Brian. Hindi ako, Teki. Sagot ko at uminom. Gusto kong manigarilyo pero wala akong sigarilyo. Huminto rin ako sa paninigarilyo pero sa ngayon parang kailangan ko to. Hindi to tungkol sa teknolohiya. It was a heart problem. Napatingin ako sa kanya. Pilit binabasa ang emosyong nakasulat sa mukha niya. Ngunit muli ako lumagok ng beer at pinasadahan siya ng tingin. Bakit? May sakit ka ba sa puso? Kuryosong tanong ko pero tinawanan niya lamang ako. Tingnan mo tong taong to. Seryoso ko sa sinasabi ko pero parang niloloko niya lang ako ha. Sobrang lala ng puso ko. Kahit siguro papalitan ko, isang babae pa rin ang tinitibok nito. Hinawakan niya ang tapat ng puso niya bago inubos ang beer na hawak niya. Can you teach me how to unlove someone? Muli niyang tanong. Ngunit sa pagkakataong to, seryoso na siya. Kung alam ko lang kung paano gawin yan, uunahin kong turuan ang sarili ko. Siya naman ang tumingin sa akin ngayon. Bahagya pang kumunot ang noon niya na para bang nagtataka. Are you in love? Kuryosong tanong niya. OMG man, condolence then? Giit niya pa. Binatukan ko siya bago muling uminom sa beer na hawak ko. Paano ba malaman kung in love ang isang tao? Matagal ko nang gustong itanong yon sa kanila. Sa aming magkakaibigan kasi, ako lang yata ang di nakaramdam ng ganon. O mas tamang sabihin na pilit nang umiiwas sa bagay na yon. For me, I'm comfortable having a woman in my bed. If they can make me happy, I returned it by giving them anything that money can buy. Natuto ako na hindi lahat ng babae mananatili sa tabi mo, kahit na nga ba ibigay mo pa ang lahat sa kanya. By the end of the day, they leave you broken-hearted. Kaya nga ayoko nang magmahal muli. Sakit lang sa puso. In your case, I must say that you're in love whatever you're having random girls, but you only had one woman in mind. Tinitigan niya ako na para bang may ginawa akong mali. Ewan ko lang ha. Mahilig ka kasi, kaya yan ang pinakamagandang explanation para sa'yo. Giit niya pa. Nangyari na sa akin yon. Si Francine ang nasa isip at iniisip ko habang may kasalo akong iba. In love na bang matatawag yon? Hindi ba pwedeng ini-imagine ko lamang siya? Or you'll do anything kahit na nga ba alam mong sa sarili mo na hindi naman dapat. Hindi siya sa'yo at meron na siyang iba, pero pinipilit mong sa'yo lamang siya? Tinatamaan ako niyan. Ako ang una niya pero hindi siyang huli. Nasa akin siya pero nawala siya. Handa akong gawin ang lahat para mapasakin siyang muli. Pero sa pagkakataong to, may legal na kasama siya. Ilalagay ko sa hukay ang lahat ng yon. What if ko? Dahil sa pabigla-bigla akong ginagawa ng bata pa ako. Pero sa ngayon, isang bagay ang sigurado ko, na gusto ko pa rin siya. Magiging akin ka ulit, by hook or by crook? Francine's POV. Gabi na naman, hindi ko na naman alam kung pipikit ba ako o hindi. Kung matutulog pa ba ako o mananatiling gising. Napatingin ako sa wall clock at pinakinggan ang mahinang tunog ng kamay noon. Pasado 10:00 na ng gabi at mahimbing na rin ang anak ko sa kanilang silid. Ngunit ako hanggang ngayon mulat na mulat pa. Tumayo ako at bumaba sa kusina upang magtimpla ng gatas. Kailangan ko pakalmahin ang sarili ko at gawing blanco ang isipan. Nang matapos sa ginagawa, kaagad din akong pakalmahin ang sarili ko. Bumalik ng silid ko para doon na uminom ng gatas. Umupo ako sa balkonahe bago pinagmasdan ang madilim na kalangitan. Ganito rin dati. Ganito kadilim ang gabi. Walang tao, tayong tunog ng mga sasakyang kalaunan ay nawala ang siyang huli kong narinig. Calm down, wala siya dito. Bulong ko sa sarili ko.
I close my eyes trying to forget that night, but his face keeps on appearing at parang narinig ko na ang malamasamang tawa niya. Sa kabilang banda, sa wakas, nakita rin kitang babae ka. Daig ko pang nakakita ng multo na makita ko si Kervin na lumabas mula sa eskinita. Nang umalis ako sa Dayton's Hotel, matapos ang walang kabuluhang pag-uusap namin ni Kyle, nagpa siya ako maglakad-lakad na muna. Gusto kong damihin ang lamig hatid ng panghangin. Ngunit di ko inaasang makakatagpo ko ang bugok na curvy na to. Lumingali nga ako sa paligid. Nakita ang mabilis sa sasakyan na makikita sa daan. Bukod sa aming dalawa ni Kervin, wala nang taong naglalakad sa bahaging to ng kalsada. Saan ka pupunta ha? Gusto mo ba ihatid kita? O pupunta muna tayo sa langit? Sunod-sunod niyang tanong habang nanilisik ang mga mata at may malamasang ngiti. Dahan-dahan akong umatras. Naghahanap ng pwedeng gawing panlaban sa kanya. Sa itsura at kinikilos niya, sigurado ko, gumamit siya ng pinagbabawal na gamot. Francine, my loves, pumunta ka sa akin. Huwag mo akong pahirapan pa't sumama ka na lamang. Matapos niyang sabihin yon, kumaripos ako ng takbo habang sumisigaw. Humihingi ng saklolo. Ngunit dahil mas mabilis siyang tumakbo, kaagad niya akong naabutan. Huli ka, wala ka ng kawala ngayon. Kasabay noon ang malakas niyang tawa na nag-echo sa buong kapaligiran. Hawak ang buhok ko, mariin niya rin akong kiniladkad papasok sa isang bakanteng lugar na hindi masyadong daraanan ng tao, maging ang sasakyan. Bitiwan mo ako, Kervin. Tulong! Malakas kong sigaw, ngunit tila ba walang nakakarinig. Nagsasayang ka lang ng lakas. Walang makakarinig sa'yo rito. Sumigaw ka man ng malakas, wala silang pakialam sa'yo. Paglalahan niya, habang walang pakundangan, na tinanggal ang nasa harap ko. Tanggalin mo na, sigaw pa niya, sabay ng pagtutok sa patalim sa mukha ko. Wag, Kervin, parang awa mo na. Pakiramdam ko anumang oras, aatakihin na ako sa puso. Nanlalamig ang mga palad at napakabilis ang pintig ng puso ko. Magtatanggal ka o gusto mong saktan kita? Hindi ako makagalaw at hindi rin. Tanggalin mo na, sabi. Kasabay ng sigaw niya ay ang malakas na sampal na dumapo sa mukha ko. Sa sobrang lakas at sakit ng sampal na tamo ko sa kanya, tila ba nabingi ako. Nagsimulang tumulong luha ko sabay ng dahan-dahang pagtanggal ko sa suot kong damit. Maawa ka, Kervin. Ano bang kailangan mo sa akin? Sa nangangata na labit katawan, pilit kong pinanlabanan ng takot. Pilit ko siyang nilihis sa matiim niyang balak para makatakas. Ikaw mismo ang kailangan ko. Binayaran kita. Binayaran ka, di ba? Napakalakas sa sigaw niya bago ko sinipa ng malakas sa binti. Lumapit sa akin at walang pakialam na sinabunutan ako. Kasabay na maraming paghawak niya mula sa leeg ko, pababa sa tiyan ko gamit ang patalim. Ang mga katulad mo, hindi dapat dinadahan-dahan. Dapat binibigla. Mabilis at para bang wala ng bukas. Yun ang gusto mo, di ba? Sagot! Sa takot na diin niya ang patalim na nakatutok sa tiyan ko, tumango ako bilang tugon. Nawawalan na ako ng pag-asa. Nagsisimula na ring dumabong paningin ko. Tulong! Kyle, tulong! Sa pagsigaw kong yon, diniin niya ang palad niya sa leg ko. Pilit na inihiga sa lapag. Sinira rin ang suot kong pangitaas bago walang pakialam na ibinaba ang suot kong pang ibaba. Alam mo ba kung anong gagawin ko? Magpapakasawa muna ako sa katawan mo hanggang hindi mo na kaya. Tumawa siyang parang nababaliw, sabay ng paghagan sa balikat ko. Wala nang dapat pang makinabang sa'yo. Hindi ka na dapat pakinabangan pa. Bago kita ipadala sa pesteng kalaguyo mo. Muli niya ako sinampal bago sinakop ang pinakaiingatan ko. Nandamig ang buo kong katawan dahil sa mga sinabi at ginagawa niya. Ngunit hindi ako po pwedeng magpadala sa takot. Hindi ako po pwedeng mawala sa mundong to nang gano'n na lamang. Hindi pwedeng mapahamak ang buhay sa sinapupunan ko. Kevin, gusto mo bang pasayahin kita? Pinilit kong gawing kaakit-akit ang boses ko. Umaasang kakagat siya sa plano ko. Pasasayin ko ang gamin mo. Pasisigawin kita sa sobrang ligaya. Gusto mo ba yun? Muli kong tanong. Ngumiti naman siya na para bang nasisiyahan sa mga narinig niya. Daan-daan kong hinawakan ang mukha niya hanggang balikat niya. Humiga ka. Ako nang bahala sa lahat. Akmang itutulak ko siya pahiga nang bigla niyang hagkan ang harapan ko at itinulak. Nasa itaas ko rin siya bago hinilang pang ibaba ko hanggang masira iyon. Mas magaling ako, Francine.
Sa sobrang galing ko, makakalimutan mo ang pangalan mo. Binitawan niyang patalim na hawak niya sa gilid ng balikat ko at walang pakundangang tinignan na nasa paligitan ng binti ko. Para siyang luhang nawala sa katinoan nang dahil sa nakikita niya. Ang ganda-gandang pagmasdan, giit niya pa. Pinaglandas niya ang kanyang mga palad sa akin habang dahan-dahan ko namang kinukuha ang patalim na binitawan niya nang hindi niya namamalayan. Kailangan ko maghintay ng tamang tiyempo. Kailangan ko mag-usap ng malinaw upang maisagawa ang binabala ko. Muli, naglakbay ang kamay niya sa itaas at ibaba. Nagsimulang pumatak ang luha ko sa ginagawa niya sa akin. Nais kong sumigaw na sumigaw upang humingi ng tulong ay walang nakakarinig. Wala si Edison at lalong wala si Kyle. Nagustuhan mo ba? Tanong niya habang patuloy pa rin siya sa ginagawa. At nang sasalakay na siya para pag-isay ng aming katawan, kagad kong diniin ang patalim sa likod niya. Tinuhod ko rin ang tinatago niya bago tinulak palayo sa akin. Napahiyaw siya sa sakit, namimilipit sa hapag, habang ako na may maltunin na mabilis tumakbo papalayo. Babawian kita ng buhay, kahit saan ka magpunta, hahanapin kita. Yun ang mga katagang narinig ko sa kanya bago ko tuluyan makaalis sa lugar na yun. Hindi ko na naisip na wala akong kahit ano sa katawan habang tumatakbo sa madilim na kalsada. Kung may makakita man sa akin, wala din akong pakialam. Nasa isip ko lang makalayo sa lugar na yon. Nang mapagod, huminto ako at naghanap ng plastic na pa pwedeng ipantakip sa akin mula sa basurahan. Ngunit hindi ko inaasang may hihintong sasakyan sa tapat ko. Ganon din ang hiyang naramdaman ko nang bumungad mula sa sasakyan ang fiancé ni Kyle. May ngiti sa labi, ngunit diring-diri sa nakikita niyang itsura. Look at you! Saan lugar ka ba dinala ng kasalo mo? Sa damuhan? Sa lansangan? O sa basurahan? Habang nagsasalita siya ay nakatapat sa akin ang cellphone niya. Nakakadiri ka? Kung sino-sino lang talagang pinapatulan mo, no? Para ano? Para kumita o para maibsan yung kaharatan mo? Sunod-sunod niya pang tanong. Hindi ako makatingin sa kanya. Patuloy lang umiiyak. Muntik na ako mapagsamantalahan. Tapos dumagdag pa tong babaeng tong walang pakundangan kung husgahan ako. Lumapit siya sa akin at bumulong habang nakatutok pa rin sa akin ang cellphone niya. Yakap ang sarili, dahan-dahan ako napaupo sa kinalulugaran ko bago sinigaw mga salitang binulong niya sa akin. Kapalit ng di ay pagkakalatang video na meron siya ngayon sa cellphone niya. Isa akong bayaran. Maraming lalaki na nakagamit sa akin. Hindi ako dapat respetuhin. Matapos kong isigaw yon, hinagis sa akin ang cardigan na suot. Humalakak na parang aliw na aliw sa mga nangyari. Bravo! Bagay na bagay sa'yo. Bumalik siya na sasakyan niya. Nagmaneho na palayo. Kung pwede lang ibalik ang araw at oras, babalik ako sa panahon yon upang di ko na lang balakin kausapin si Kyle. Hindi sana ako nasaktan mula sa mga salitang binitawan niya. Hindi sana nangyari sa akin ang pangbababoy ni Kervin na hanggang ngayon hindi mawala sa isipan ko. At lalong di sana ako nahusgahan at pilit ibinaba ang sarili sa pamamagitan ng mga salitang sinigaw ko sa utos ng babaeng yon. But now, I learned my lesson. Even though my past still haunting me, one thing is for sure. Nobody respect me the way I respected myself. Bulong ko sa aking sarili. Dahil lang sa may gusto sa akin, hindi ibig sabihin pinahahalagahan at nirerespeto nila ako. I know that now, and I will apply that to protect myself because no one does.